Nasilip ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandania ang paglobo ng pondo para sa Convergence and Special Support Program o CSSP ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2022 hanggang 2025. Doble ang pagtaas ng pondo mula sa na-request ng ahensya sa inaprubahang budget. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sa mga nakalipas na taon, ilan sa flood control projects umano ang ipinasok sa budget ng CSSP. Ito po ang programa ng DPWH na katuwang niya ang iba't ibang mga departamento at iba't ibang ahensya ng national government. Para po sana ang mga proyekto ng iba't ibang ahensya na nangangailangan ng suporta in terms of roads, bridges at connectivity ay naa-address. No? Yun po ang aking simpleng pagkakaintindi. Unfortunately po ata, and I was just informed about this in the past couple of days, is nung mga nakaraan daw po, is merong pong napapasok na mga flood control projects din po dito sa CSSP. Kaya naniniwala si Congressman Sandania, mga mambabatas ang proponent sa pagdoble ng budget ng CSSP. Dagdag pa nito, kung matutukoy sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kung sino ang mga mambabatas na ito at mapapapanagot, naniniwala ang Akbayan Representative huhupa ang galit ng publiko sa katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Definitely, hanggat walang mambabatas na napapanagot, hindi mapapawi ang galit ng taong bayan. Kasi halimbawa itong usapin ng CSSP, paano magdodoble ang proposal ng isang ahensya mula sa NEP papuntang JA, magagawa lang yan ng isang mambabatas. That could be a senator or a member of the House of Representatives. So mangyayari lamang yan either sa small committees or doon sa sinasabi na bicameral conference. Kabilang si Sandania sa mga sasama sa kilos protesta bukas para ipanawagan ng pananagutan sa mga tiwali sa pamahalaan at pribadong sektor. Gayon din si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Giit naman ng dating Senadora at Justice Secretary, posible ring mapawi ang galit ng publiko kung tuluyan ng mapapauwi ng Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Saldico, ang dating House Appropriations Panel Chairperson noong 19th Congress. He has a lot of explaining to do. So kung magpakita siya at mag-express ng willingness, na sasabihin niya ang alam niya sa lahat na ito, ay somehow medyo makakaupa ng galit at saka sa mga nangyayari ngayon. Kasi alam niyo naman, very fluid, very volatile ang sitwasyon ngayon. Kahapon, binawi na ni Faustino Boje D. III ang travel clearance ni Congressman Ko at pinababalik na ito ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Kung hindi, maaaring patawan ng disciplinary at legal na aksyon ng Kamara ang kongresista. Isinasangkot si Ko sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanumalyang proyekto. Idinadawit din ito sa SunWest Incorporated, isa sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects ng pamahalaan. Gayunman, nag-divest na umano ito sa kumpanya noong 2019. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.